So yun, okay, KGX, kamusta tayong lahat? At check natin tong graph, no? Importante pa rin to. Okay, importante pa rin, no? So, crypto serye, nakabilin tayo ulit dito. So, makikita natin, may buy ulit dyan. So, mababa lang naman. And syempre, yung assets natin dito, pakita lang natin. Ibinalik ko si ADA dito, no? Dito sa BitGet, okay? So, meron na tayong Ethereum na 0.17172, okay? 0.172, so worth 9,000. Pero at least nasa ano na to, worth 21K, no? Pero syempre down tayo kasi ganun talaga bumaba yung market, di ba? So ngayon, ADA nasa 466 na tayo. So kahapon nasa 450 lang to, ngayon 66. Sorry. Ah, sorry, Nika ba ako? Okay, so pag-usapan natin yung chart ni BTC, no? So kung mapapansin natin yung chart ni BTC, hindi naman natin sinasabi na lilipad to, no? Hindi natin sinasabing lilipad yan. Pero kasi every time, ang karaniwan kasi na nangyayari sa trader, no? Once nakakita sila ng mga green candle, no, possible lilipad na yan. Minsan sinasabayan nila, no. So yun yung iwasan nyo, mga kapatid, no. Ako, tingnan nyo, nagpa-plot tayo ng support and resistance. Again, kung titingnan nyo to, kung lagi kayo nakasubaybay sa atin, so meron tayong 200 to 500 na views dito sa YT, no. So nakikita to nung mga yon, okay, simula nung ginawa natin to, simula nung bumili tayo dito, okay. So medyo mag-iisang buwan na to. Okay? So ngayon, kung titingnan natin, gumawa tayo ng resistance and support dito, still rejection. So, ibig sabihin, magaganda tong support and resistance natin. Okay? So, reject, reject, reject. Okay? So, ngayon, kung titingnan naman natin, ano yung possible na pwedeng mangyari kay BTC, no? Ito, magdi-decision na yung market dito. Kung hindi ma-break ni BTC, I think itong 68 and 69, kung hindi niya ma-break yan at bumagsak yan dito sa area na to, itong 65 na to, babagsak to. Ako yun ang tingin ko na dito, no? So, parang nagsalita na ako ng tapos, no? This is the previous low. So, possible bumagsak to, no? Kung ito yung i-break niya, no? Saan ang possible na ibagsak niyan? I think 60K. Yun yung nakikita ko dito. So far, kapag ito, tong 65 na to, susubukan ko lang tong 65 na to, and a break, susubukan ko mag short position, no? Pero mababang margin lang. Titingnan ko kung hanggang saan naabot si BTC. Okay? So, yun yung nakikita ko dito, mga kapatid. Again, sa spot, tulad ng sinasabi ko, bili lang ako ng bili. Okay? Kayo, kumusta na kayo sa spot? Alam ko, nasa ano pa kayo? Kumbaga, meron pa kayong hinihintay na drop, no? Ako rin naman, meron akong hinihintay na drop. Okay? Pero tulad ng sinabi ko, meron tayong pace kung paano tayo bumili. Kunyari, kung dito, worth 30,000, tong area na yan. No, pagdating dito, yung worth 50,000 naman. O, pagdating dito, yung worth 70 to 100. O, pagdating dito, ayun na yan. Doon na magkakaalaman. Okay? So, next, kung titingnan naman natin, Bitcoin ETF. So, bumili ang BlackRock, no? Hindi mo maintindihan din, pero syempre, mas magagaling to sa atin, no? So, hindi ko lang alam bakit to bumili ng worth 64. Inantok pa ako, no? So, ang titingnan nyo, kakabenta lang kahapon, massive na benta, tapos bumili naman yan. So, ang galing nila mag-DCA, no? So, next, bumili ulit sila ng Ethereum, ha? Sila yung bumili ng Ethereum na worth 1.78, pero ang Fidelity nagbenta ng 2.45. Okay? For the XRP, wala pa naman. And then, syempre ito, nakita ko lang tong tariff, no? So, CNN, after learn Supreme Court ruling on tariff. So parang ano ba ibig sabihin niyan? Parang ano ba 'yan? Medyo bad ba sa market 'yan? Sa akin kasi pwede siyang maging bad sa market, no? So sa crypto, syempre inaano nila pag nawala yung tariff is lilipad kasi nga and yung isa 'di ba nung nag-announce si President Trump ng tariff nung 2025, no? I think 2024 yata yun. 2024, 2025. 2024, parang nag-announce siya noon tapos sa patupa. Tapos, dapat February yan. Tapos sabay bigla ng 2025. Tapos bigyan nag-June. So ngayon, parang ang nangyari, ito yung lumabas ngayon sa Supreme Court. So, para sa akin, syempre parang meron tariff tension yan. Syempre, takot sa trade war.
Kapag may ganyang balita, nagiging cautious yung mga investor, 'di ba? Usually, ang reaction ng stock market at crypto risk off muna eh. Kumbaga sa mga institution, 'di ba? Kung mapapansin niyo bakit ang institution nagbebenta-benta ngayon, 'di ba? Kumbaga nag-risk off muna sila. So nagbebenta sila ng malaking funds, parang ganoon. Pero hindi nila inuubos yung pinaka funds nila sa loob, 'di ba? Parang BlackRock ngayon, nasa 51 billion pa yung inflow niya, yung total accumulation niya, nandiyan dyan pa, no? 51 billion pa yung nakikita natin. Kapag may banggaan ng gobyerno versus sa courts, police ay policies, yung courts policies, nagkakaroon ng uncertainty, ayaw yan ng market. No, kaya kung mapansin nyo, biglang nagda-drop, di ba? So, minsan naman, ang nakikita ko din dyan, para lang sa akin parang nagkakaroon ng initial panic, no? Tapos kung mapapansin nyo, nagda-drop lang ng isang mataas na drop, tapos biglang nagkakaroon ng recovery. Again, for me kasi, kung tatanungin nyo naman ako about Bitcoin, so, apektado ba si Bitcoin dito? No? Kung tatanungin naman natin kung apektado si Bitcoin para sa akin kasi, si Bitcoin kasi meant to be na yan nababagsak eh. Kumbaga, kung naniniwala ka sa history na merong bear market, talaga ang Bitcoin kahit anong news, no? Kahit anong ganda ng news, no? Lilipad ng konti si Bitcoin and then biglang magda-drop ulit, no? Dahil nasa bear market ka. So, yun yung napapansin ko dun. Kung ang bear market ay tapos na dito sa chart na to, tulad ng sinabi natin, no? Dito sa chart na to, kung itong all-time low na to, or itong low na yan, yung pinaka-low na ng bear market, no? So far, palipad na yan, di ba? So after 1 year, biglang magkakaroon na ng magandang accumulation yan. Pero again, kung ito, pa-bear market pa, kahit anong ganda ng news, kunyari gumanda man yung news, biglang babagsak ulit yan. Tapos gumanda ulit yung news, babagsak ng malala yan. O gumanda yung news, magpapump ng konti, tapos biglang babagsak ulit yan. Ganun siya. So kung ano yung ang laki ng tinaas niya, mas malaki yung binabagsak niya. Yun yung pansin ko dyan. Kaya nga sabi ko, ako ready. Kaya nga dito, kung titingnan natin, kung hanggang dito lang si Bitcoin, eto, meron ako. Pero mababa lang yung ating na DCA, di ba? Hindi katulad pagka isang taong bear market. Kasi dati, isang taong bear market, mga kapatid, no? 370 days, parang ganyan ang bear market nun eh. Kasi kung titingnan nyo ngayon, from October 26 from October 20, basta October 26 or 20, no? Hanggang ngayon, no, February. Ilan na yan? October, November, December, January, February. So, halos 4 months na, tumatakbo na tayo sa 120 days. 'Di ba? So, kung titingnan nyo, hindi natin nakalain, no, nasa 120 days na pala ang bear market. Kasi, paano natin nasabi yun? Kasi 126 yung top 'di ba? So, binilang lang natin yun. 126 yung top. Ngayon, bumabagsak siya. Nasa 126 na tayo. So, kaya, kung titingnan natin kaya tayo nag-set ng 75. Okay? So, yun lang naman yung pinaka-news natin ngayon. For me, yung tariff na yan, sabi ko nga kayo ba gusto niyo umangat yung value? 'Di ba? Ako, gusto ko bumagsak yung value para at least makapag-imbak-imbak, no? So, sabi ko nga sana, kahit na maka 100k lang ako dito kay Ethereum o 200 dito kay ADA, kahit maka 50 lang ako, okay na. Dito kay BTC, ganun din. Same sila ni Ethereum, kahit maka 200, okay na ako dyan 'di ba? Pero kung maibababa pa na maibababa yan, ayun, no? So, babay pa tayo. Susubukan natin. Kasi nangyari na to last bull market or bear market. Last bear market. Okay? So, yun lang naman mga kapatid. At for me, sa akin lang, syempre, tong tariff, ito yung sa tension Doon lang natin makikita yan di ba? So, syempre, sa short term naman ni Bitcoin dyan, madalas volatile or pababa lang naman si BTC. Pababa muna di ba? Kapag may tension sa economy, nagiging risk off, yun yung sinabi ko, yung risk off yung market. Kahit crypto nadadamay, kahit nagbebenta na yung mga institution, di ba? Kasi nagbebenta na yung mga institution, tapos para sa risk management. Di mo, parang nagbenta nga sila pero bumili sila maliit na presyo, di ba? Kaya minsan nagkakaroon lang ng quick dump yung
market. So ito, ewan ko lang. Sabi ko nga, malakas ang kutob ko dito. Na kapag ito na break, possible magkikita-kita tayo sa 60. No? So hindi ko alam yung eksakto, pero I think magkikita-kita tayo dyan. So far, kung titingnan naman natin, binalikan to yung sinabi ko at possible kunin to once ma-break yan. Pero again, kung yan hindi mabibreak or dyan start yung dump at mabasag to, 60K ang nakikita ko dyan. Okay? So, yun lang at saludo sa inyo lahat.